kung si Manny Pacquiao ang itinuturing na pinakadakilang boksingero ng Pilipinas sa modernong panahon. May nauna na palang Pacquiao noong dekada 60 at siya ay walang iba si Gabriel Flash Elorde. Alam niyo ba na bago dumating ang panahon ni Pacquiao, si Flash Elorde na ang hari ng Philippine boxing? Siya ang unang Pilipinong naging World Junior Lightweight Champion at hawak na ito ng mahigit 7 taon mula 1960 hanggang 1967. Dahil dito, naging pinakamahabang reigning champion sa kaniyang divisyon sa kasaysayan. Kung ikukumpara kay Pacquiao na 8 Division World Champion, masasabing mas malawak ang sakop ni Pacman sa iba't ibang timbang. Pero kung sa dominasyon sa isang divisyon, panalo si Elorde. Hindi siya basta-basta tinalo at ang kanyang estilo ay kahawig ng bilis, galing sa footwork at kombinasyon ng suntok. Kaya masasabi natin na kung sa era ni Pacquiao ay naging pambansang kamao, siya si Flash Elorde naman ang pambansang kidlat. At para sa marami, mas matibay at mas magaling siya kontra kay Pacquiao pagdating sa pagiging dominanting kampyon sa isang divisyon. Si Gabriel Flash Elorde ay ipinanganak noong March 25, 1935 sa Bugo, Cebu. Lumaki siya sa hirap at nagsimulang magboxing hindi dahil sa pangarap agad, kundi para makatulong sa pamilya. Kilala siya bilang mahiyain at tahimik. Pero kapag nasa ibabaw ng ring, isa siyang mabangis na mandirigma. Noong 1960, nakamit ni Elorde ang World Junior Lightweight title at pinanatili ito ng mahigit 7 taon, isang record na napakahirap talunin. Kilala siya sa kanyang footwork at bilis ng kamay, na siya ang dahilan kung bakit tinawag siyang Flash. Naging bayani siya sa Pilipinas at iniidolo ng buong Asya dahil siya ang isa sa pinakaunang Asyano na kinilala sa buong mundo bilang world champion. Lumipas ang ilang dekada, dumating si Manny Pacquiao. Kung si Elorde ay hari ng Junior Lightweight Division, si Pacquiao naman ay naging 8 Division World Champion. Isang record na wala pang ibang nakagawa. Si Pacquiao ay hindi lang naging alamat sa Pilipinas, kundi isa ring global superstar na nakalaban ang pinakamagagaling sa Amerika at sa ibang mga bansa tulad nina Oscar de la Hoya, Miguel Cotto, Ricky Hatton, Eric Morales, Juan Manuel Marquez at Floyd Mayweather Jr. Ang pagkakaiba sa dalawa, si Elorde ay nakipaglaban noong 1950s at 60s, panahon na limitado pa ang media at international exposure. Si Pacquiao ay lumaban sa modernong panahon kung saan may TV, internet at global promotions, kaya mas sumikat siya worldwide. Si Elorde, kilala sa footwork, technique at bilis. Si Pacquiao naman ay kilala sa lakas ng kaliwa, explosiveness at pagiging agresibo. Si Elorde naging inspirasyon at pundasyon ng Philippine boxing. Siya ang nagbukas ng pinto para sa mga future champions. Si Pacquiao naman ay naging pinakamalaking pangalan sa boxing history ng Pilipinas at pati na rin sa buong mundo na naging senador pa. Pagkatapos ng mahabang paghahari sa Junior Lightweight Division ni Gabriel Flash Elorde noong 1960 hanggang 1967, kung saan nakapagtala siya ng 10 matagumpay na depensa ng titulo, isang record na tumagal ng mahigit 3 dekada. Dumating din ang unti-unting pagbaba ng kanyang karera. Sa dami ng laban, mahigit 100 professional fights, ramdam na ang katawan ni Elorde ang pagod at epekto ng matinding suntukan. Noong 1967, natalo siya kay Yoshiaki Numata ng Japan at dito natapos ang kanyang 7 taong paghahari bilang World Junior Lightweight Champion. Kahit natalo sa titulo, hindi pa agad nagretiro si Flash. Patuloy pa rin siyang lumaban hanggang 1971. Ngunit hindi na kasing linis at kasing bagsik ng dati ang kanyang performance. Nakaharap pa niya ang ilang malalakas na kalaban gaya ni Carlos Ortiz at iba pang Mexican at Japanese fighters. Matapos ang halos 20 taon sa professional na boxing, tuluyan nang nagpaalam si Flash Elorde sa ring. Sa kabuuan, nagtala siya ng 89 na panalo, 33 dito ay knockouts, 37 ang talo at 2 ang tabla. Nagkaroon siya ng Elorde Boxing Gym at naging tagapagsanay ng mga bagong henerasyon ng boksingero. Naging inspirasyon siya ng maraming Pilipino at tinaguriang idolo ng masa. Noong taong 1993, kinilala siya bilang unang Pilipino na na-induct sa International Boxing Hall of Fame. Sa madaling salita, nagtapos ang karera ni Flash Elorde hindi sa isang marahas na pagkatalo,
kundi sa isang natural na paglipas ng panahon. Napagod man ang kanyang katawan, iniwan naman niya ang isang pamana ng kadakilaan at kinikilala pa rin hanggang ngayon. Kung wala ang isang Flash Elorde, maaaring hindi ganoon kalaki ang respeto ng mundo sa mga Pinoy boxers. At kung wala ang isang Manny Pacquiao, baka hindi rin natin makilala ang Pilipinas bilang isa sa boxing powerhouses sa buong mundo. Magkaiba man ang kanilang panahon at nakamit, pareho silang nagsilbing inspirasyon at alamat na hinding-hindi malilimutan. Isang Flash na nagpasikat ng Pilipinas noon at isang Pacman na nagpatunay ng Pinoy ay kayang maging numero 1 sa buong mundo.